Attorney Annette Gazon Valdez nagbigay ng reaksyon sa revelasyon ng dati nilang talent na si Gerald Santos. Ibinahagi ng GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management Worldwide and Support Group at President of GMA Films na si Attorney Annette Gazon Valdez ang reaksyon ng kumpanya sa mga pahayag ng dati nilang talent na si Gerald Santos. Matatandaan na nagsalita si Gerald tungkol sa kanyang naging karanasan sa kamay ng isang musical director noon sa Kapuso Network na umano'y ginalaw siya. Matapos niya umanong isumbong ang nangyari sa kanya sa GMA Network ay unti-unti umano niya siyang nawalan ng proyekto. Ngunit iginiit ng GMA na mayroon pa ring Sunday show sa kanila si Gerald bago pa ito lumabas sa TV5. Noong May 2013, nagpadala pa sila ng manager niya ng sulat sa network na nagsasabi na nag-expire na daw ang contract nila sa TV5 ng April 2013 at bukas daw sila na magtrabaho muli sa GMA ayon sa network. Hindi rin umano na-ban si Gerald sa mga shows ng GMA at sinabi na noong 2014 ay naging parte pa ito ng Family Feud na feature sa 24 Oras at naging parte din ng Himig ng Pasko noong 2014. Hindi siya banned, ngunit wala na rin kaming responsibilidad na ilagay siya sa mga programa namin dahil wala na kaming kontrata sa kanya. Pero nakakapag-guest naman siya, sabi ng network. Matapos ibahagi ng Attorney Gazon Valdez ang nasabing artikulo ay nagkomento ang isa sa mga kaibigan niyang si R.C. Baltasar na dating pinuno ng GMA Artist Center for Talent Management. Ang sarap kumontra sa kasinungalingan at kadramahan, ani Baltasar. I know right, tugon naman ni Gazon Valdez. Samantala, Vice Ganda, tinanggi na sinusuportahan niya ang ina ni Carlos Yulo. Agad na tumanggi si Vice Ganda sa mga ipinapakalat ng ilang netizens na kinakampihan niya ang ina ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Matatandaan na nagbigay ng opinyon si Vice tungkol sa mga anak na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga magulang. Mahirap yung hindi ka okay sa family, ani Vice. Napakahirap na problema niyan, yan yung problema na hirap kang solusyonan at gawan ng paraan. Parang kung iisipin mo, mas mahirap pa yan sa makakuha ng gold sa Olympics, dagdag pa niya. Sa kanyang post, sinabi ni Vice na wala siyang sinabi na kahit ano tungkol sa pamilya Yulo sa It's Showtime. Ha? Saan galing to? Never akong nagbigay ng opinion ko tungkol sa issue ng pamilyang yan dahil mas gusto kong i-celebrate ang tagumpay ni Carlos Yulo kesa makisawsaw sa eksena ng pamilya niya, wika niya. Matatandaan na karamihan sa mga fans ni Vice ay mula sa Gen Z kaya naman marami ang hindi natuwa sa kanyang opinyon. Ayon sa ilang fans ay hindi maaaring ikumpara ni Vice ang sitwasyon niya sa ibang pamilya lalo na't iba-iba ang ugali ng mga magulang. Samantala, Chloe San Jose kasama sa usapin tungkol sa mga kontrata at interview request kay Carlos Yulo. Sinabi ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion na iba't ibang tao ang mahawak ngayon sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Carrion na mismong si Carlos ang humiling na i-manage siya pansamantala, ngunit inamin ng opisyal na hindi siya eksperto pagdating sa mga kontrata. Kaya naman kapag kontrata ang usapan ay pinapahawak niya ito sa mga eksperto. Samantala ay si Carrion naman ang mahawak pagdating sa request para makapanayam si Carlos. Gumawa rin ng group chat si Cynthia kung saan pinag-uusapan nila ni Chloe, Carlos at isa pang manager kung ano ang mga susunod na plano para sa gymnast. Anything that has to do with contracts, we are giving it to a professional, aniya.
Anything that is going to be given or interviews passes through me. We have a group chat, Carlos, me, Chloe, and the manager. Dagdag pa niya. Hindi naman may tatanggi na kailangan talaga ng manager ni Carlos dahil sa kaliwat kanan ang dumadating sa kanyang mga endorsement offer, mga pledges at mga requests para siya ay lumabas sa mga programa. Aabot sa 100 milyon ang natanggap ni Carlos matapos itong manalo ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Samantala, Ben and Ben pinasag ang katahimikan tungkol sa issue ng paniningit sa Tanya Markova. Tinuldukan na rin ng OPM band na Ben and Ben ang mga paratang na ibinabato sa kanila kaugnay sa issue ng paniningit umano sa Tanya Markova noong Kamanaba Grand Rally. Sa Facebook post ng Ben and Ben noong Lunes, Agosto 19, sinabi nila na hindi raw intensyon ng banda o kahit ng kanilang management na may santabi ang ibang performers noong mangyari ang nasabing event. It was the responsibility of the organizers to take accountability for the logistical mishaps of the said event. The band itself was also a victim of the unforeseen delays as with Tanya Markova and the other groups. This is indicated in the full message that we have sent to the management of Tanya Markova and other involved parties back in 2022, pahayag ni Ben and Ben. Nonetheless, as early as the next few days after the event, the band had gone to the extent of scheduling a meeting with the parties involved and apologizing on behalf of the organizers even if the band had no decision-making authority in the sequence of events, anila. Dagdag pa ng OPM banda, the band had taken the extra steps of reaching out not only to Tanya Markova but to all the other affected performers even if it was the responsibility of the organizers of the event to own up and be accountable. Sa huli, umaasa umano ang Ben and Ben na sa pagsasalita nilang ito ay lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga dapat nasa likod ng nasabing issue. Samantala, bukod dito, naglapas din ng pahayag ang banda kaugnay naman sa nangyaring event sa Far Eastern University, Diliman noong Sabado, Agosto 17. Samantala, Mariel Rodriguez describes Robin Padilla as respectful partner. Sa gitna ng natatanggap na batikos online, hindi nagpatinag ang celebrity couple na sina Mariel Padilla at Senator Robin Padilla na ihayag ang pagmamahalan nila sa isa't isa sa pagdiriwang ng kanilang ika-14 na anibersaryo bilang mag-asawa. Noong Lunes, August 19, nagdiriwang sina Mariel at Robin sa kanilang 40th wedding anniversary. Sa pamamagitan ng Instagram post, nagbahagi si Mariel ng mga larawan nilang mag-asawa, kuha sa iba't ibang okasyon, kanilang dinaluhan at travels nilang magkasama sa abroad. Sa caption, nihayag ng TV host, actress, kung gaano siya kaswerteng may bahay dahil sa pagmamahal, pag-aalaga at pagrespeto sa kanya ng mister niyang si Robin. Kalakip nito ang pangako niyang anuman ang mangyari ay mananatili siya sa tabi ng senador. Mensahe ni Mariel, "It's our anniversary. Throughout 14 years, this true gentleman has shown me nothing but respect, honor, gallantry, tenderness, and love. Opinions are free to be formed but not at the expense of the truth. Happy anniversary, my babe. Always by your side." Sa comment section ng post ni Mariel ay bumuhos ang pagbati ng ilan sa malalapit nilang kaibigan. Happy anniversary, pagbati ng magkapatid na si Tony Gonzaga at Alex Gonzaga. Mensahe ni Bianca Gonzalez, "Grabe, the throwback photos, parang kailan lang. Time really flies. Happy anniversary." Cheers to more years, bati naman ni Gladys Reyes.
Bukod sa masayang pagbati, mayroon ding netizens na ginawang daan ang wedding anniversary post ni Mariel para punahin at kastiguin ang mister niyang si Robin dahil sa controversial nitong pahayag sa sexual rights at marital rape kamakailan. Pagkastigo ng netizen sa inalagay na caption ni Mariel, "Pakisabi ho sa asawa nyo, deserve rin yan ng lahat ng babae." Sabi pa ng isa, yung kailangan mo sabihin na gentleman siya kasi wala ang naniniwala. Dagdag pa ng isa, gentleman, pero hindi alam self-control at mutual respect. Hahaha, need sabihin kasi hindi halata. Pakapon mo asawa mo para di na dumami lahi.